Hello sa inyong lahat. Welcome na naman sa aking channel. Ngayon pala ay ituturo ko kung paano mag-wiring ng motion sensor. Alam ko na marami na ang nakakaalam nito, pero gagawa pa rin ako ng video para sa nag-aaral pa lamang at mga baguhan sa electrical. Kaya kung gusto nyo matuto, panoorin ito. At huwag na nating patatagalin pa. Sisimulan na natin. Gusto ko lang linawin na itong brand na ito, hindi ako endorser nito, hindi rin ako nagpo-promote. Nasa sa inyo na kung gusto nyong bumili ng ganitong brand, pero sure ako sa online, marami tayong mapagpipilian. Sa ospital na pinapasukan ko, ito yung ginagamit namin. Ngayon ay bubuksan na natin. Ito palang sensor na ito ay 220 volts siya. Tapos ang kanyang maximum load naman ay 400 watts. Tapos ang kanyang mounting height ay 3 meters ang minimum, 5 meters naman ang maximum. Ang detection range naman niya ay ang kanyang radial movement 5 meters, tapos yung tangential movement ay 10 meters. Dito makikita natin ang kanyang terminal connection. May 4 na screw dito. Dito tayo mag-determinate sa ating wiring. Tapos sa likod naman, mayroong 5 switch dito. Kung makikita nyo dyan, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung sa setting niya bale sa ating motion sensor. Itong number 1 at saka number 2, kung gusto nating 100% ang kanyang masisense nito, yung sensor natin, itataas lang natin yung number 1 at saka number 2. Pero kung gusto nyong 75% lang, number 1 lang ang itaas nyo, tapos yung number 2, ibaba nyo bali. Ito, ibababa bali ito. Yan. Pero kung gusto nyong 50%, ang gagawin nyo ay itataas nyo yung number 2, tapos ibababa yung number 1. Pero kung gusto nyo 10%, ay ibaba nyo parehos yung number 1 at number 2. Pero siyempre, gusto natin na mataas ang kanyang sense value, kaya isisit natin sa 100%. Itataas natin yung number 1 at saka number 2. Ito namang number 3 at saka number 4, dito yun sa kanyang hold time niya, bale sa time niya, sa timer niya. Kasi may apat kasing time nito na mapipilian. Mayroong 5 seconds, mayroong 90 seconds, mayroon ring 5 minutes, mayroon ring 15 minutes. Dito sa ospital na pinapasukan ko, lahat ng area, lahat ng departamento, nakaset kami sa 15 minutes. Bali, tapos kung dahil dito magwa-wiring tayo ngayon, gusto natin for testing purposes lang naman, bibilisan natin, kaya isisit natin sa 5 seconds lang. Ito naman sa pagsisetting, no? Kung gusto nyong 5 seconds lang ang setting, yung number 3 at saka number 4, itataas nyo lang, bali yan, i-on nyo bali sa taas. Tapos kung gusto nyong 90 seconds, ang number 3 lang yung taas nyo, tapos yung number 4 ibababa. Tapos kung gusto mo ng 5 minutes, yung number 4 ang itataas mo, tapos yung number 3 ang ibababa. Pero kung gusto nyo 15 minutes, pareho yung ibababa ang yung number 3 at saka number 4. Ganun bali ang sa kanyang pag-set bali dito. Tapos yung number 5 naman, kung ibababa nyo sa gabi lang siya nagdidetect. Pero siyempre kailangan natin ng umaga at sa kagabi, kaya itataas natin to yung number 5. Kasi day and night kasi itong number 5, itataas natin, i-on natin. Kung makikita nyo, nasa taas lahat siya, no? Depende na sa time na gusto nyo, kayo na mag-set sa kung kayo magkakabit nito. Dito naman sa likod,
nandito yung kanyang terminal connection, itong apat na screw. Dahil hindi kasi masyadong makita, gumawa na lang ako ng drawing bali dito. Ito makikita nyo may apat na butas yan, di ba? Diyan tayo makakabit ng wire dito yan. So, gumawa ako ng drawing para mas maklaro. Ang nakasulat kasi doon, mayroong L, tapos N, tapos L na yung may apostrophe, tapos yung P. Ito namang L naman, dito natin ilalagay yung line niya. Tapos yung N naman, yung neutral. Tapos itong L na may apostrophe, ito yung papunta sa ilaw natin, sa load natin, bali, no? Ito yung out ng line, bali natin. Tapos yung P naman ay push. Ito ay optional lamang kung gusto nyo gumamit. Pang testing to, sa switch to, bali, pupunta. Dito sa amin, dito sa pinapasukan ko, hindi namin ito ginagamit. Itong tatlo lang bali ang wawiringan natin. Tapos ipapakita ko sa inyo ngayon yung ginawa kong diagram para makuha nyo. Ito na yung ginawa kong diagram. May source tayo, line at saka neutral. Ito naman yung ilaw natin at saka yung motion sensor natin. Yung line ng ating motion sensor, yung letter L doon, ikakabit natin sa line ng ating supply. Tapos yung in naman niya, ikakabit natin doon sa ating neutral ng ating supply. Tapos yung L niya na may apostrophe, yun ang papunta sa isang terminal ng ating ilaw, bali. Tapos yung isang terminal naman ng ilaw natin, papunta naman yun sa neutral. Ganun lamang kadali no, sa pag-connect nito. Tapos itong P naman niya sa push niya, bali, ito yung sinasabi ko na optional lamang. Kung gusto nyo lagyan ng switch for testing purposes, pwede rin. Ang gagawin nyo lang, yung switch nyo bali, kukuha lang kayo sa line niya bali, tapos ikakabit nyo sa switch, tapos yung return ng switch ilalagay nyo dito sa letter P ng ating sensor. Lahat ng ito ay nakikita natin dito. Medyo maliit lang kasi yung litra, kaya gumawa na lang ako ng drawing. Line, neutral, tapos yung load niya bali, tapos yung push. Dito sa amin, hindi na namin ito ginagamit, kaya ito lang tatlo. Kaya ngayon, magsisimula na tayong mag-wiring. Ito na pala yung ilaw na pailawin natin. May kasama siyang power supply. Ang input pala nito ay 110 to 220 volts alternating current at ang kanyang output naman ay 58 volts direct current. Itong ilaw ay 58 volts direct current lamang. Pero kung mayroon tayong 220, largo na natin kakabit dito sa ating sensor, hindi na kailangan ng power supply. Ngayon, titingnan natin yung drawing para ikakabit natin isa-isa. Yan, makikita natin itong L ng ating sensor, ikukunik natin dito sa line ng ating source. Ito pala yung ginawa ko, may dalawang ito yung line niya bali. Line at saka neutral. Pwede namang magkabaliktad kasi alternating current naman to. Kukunik natin itong line niya dito, yung una niya line papunta doon sa source. Bibigyan lang natin to bali ng supply. Connect na. Yung dulo na lang, i-connect natin sa source. Na-connect na yung dalawa. Bali, ito yon sa drawing natin. Sa sensor, yung line, papunta doon sa source ng ating line. Na-connect na. Tapos, ito na lang yung neutral. Yung neutral ng ating sensor, kakabit natin papunta sa ating neutral ng source. Yun, nakabit na natin yung line at saka neutral ng ating sensor. Na-connect natin dito sa ating source bali. Yung line at saka neutral, papunta na sa doon sa ating source. Ngayon, dito naman tayo sa kanyang L na may apostrophe. Ito yung load niya.
ito namang load niya bale, papunta to sa isang linya ng ilaw. Ito yung ilaw natin, ito yung dalawang linya bale niya. Iko-connect natin nitong isa, papunta doon dito sa letter L na may apostrophe sa ating sensor. Iko-connect natin to dito. Yan, na-connect na natin yan, yung isang linya na sa letter L na may apostrophe sa ating sensor. Yung isang linya naman yan na ilaw, papunta na yun sa ating neutral na source. Dito ko ikakabit sa neutral na kasi malapit doon, medyo malayo kasi yung wire, mas pabor dito sa ating sensor. Dito ko i-connect sa kanyang neutral. Nakunik ko na bale yung dalawang linya ng ilaw papunta sa neutral at saka papunta sa sensor natin dito sa load niya bale. Itong letter P naman o yung push, optional lang to, pwede tayong gumamit, pwede ring hindi. Pwede tayong magkabit ng switch bale dito, pwede na rin hindi. Dito sa trabaho namin, hindi na kami gumagamit nito. Pero kung gusto nyo, maglagay lang kayo ng switch bale, kukuha lang kayo sa line, tapos ikakabit punta sa switch, tapos yung out ng switch papunta sa letter P ng ating sensor. Kung gusto nyo maglagay dito for testing. Ngayon, dahil nakabit natin, susubukan na natin. Bubuksan ko yung breaker at itong sensor natin, dahil malapit tayo, no, posibleng pa-detect na tayo. Posibleng iilaw agad yan pag bukas ko ng breaker dahil malapit lang ako dito sa sensor. Ang ito palang ilaw ay mamamatay lamang to kapag nagtatrabaho na itong timer, kapag patay na yung timer. Ang timer naman nagtatrabaho lamang to kapag wala na siyang nasisense itong ating sensor. As long na may nadidetect itong sensor, palaging bukas yung ilaw. Tapos kapag wala siyang madidetect, pagdating ng kanyang time nakaset kasi ito sa 5 seconds, mamamatay ito. Kasi sinit natin sa 5 seconds, di ba, para madali lang for testing purposes. Ngayon, susubukan kong bubuhayin yung breaker. Yun, kung makikita nyo, umilaw niya dahil nadidetect na tayo ng ating sensor. Susubukan kong takpan ito. Tapos magbibilang tayo ng, dahil kasi ito sa 5 seconds, 5 seconds mamamatay na ito. 1, 2, 3, 4, 5. Yun, patay ng kanyang ilaw dahil wala na siyang nadidetect, tinakpan natin. Pero kapag alisin natin yung kamay natin, yan, kusa na siyang iilaw kasi nadidetect. Gagana lang yung timer bale dito sa sensor kapag wala na siyang nadidetect, no, na wala na siyang nadidetect na gumagalaw. Pero as long na nadidetect niya tayo dito, palaging bukas yung ilaw na yan kahit ilang minuto o oras. Yun, no, basta't mayroon siyang na si-sense itong ating sensor. Pero pag wala na, takpan natin. Pagdating ng 5 seconds yan, mamamatayan ang ating ilaw dahil wala siyang nasisense dahil tinakpan natin ang kanyang sensor. Yun, makikita nyo, patay yung kanyang ilaw. Bukas. Yun, ilaw palagi yan kasi nadidetect na tayo. Ganun lamang kadali, no, ang pag-wiring nito. At sana ay nakatulong sa inyo ang video na to. At yun lamang, ingat-ingat tayo palagi. God bless.